Ito yung ano natin na una nating topic. Magandang gabi po sa lahat. Pagkatapos na ito, batian tayo, sunod ulit na topic. So, dating gawi. So, ito mga mandirigma, klaruhin lang din natin talaga. Kasi, parang, ano ngayon yung ano, di ba? Yung Cheese against Speaker Martin. Di ba? So, klaruhin lang din natin talaga. Ito yung dalawang pangalan na nasa gitna ng usapan ngayon. Si Speaker Martin, ganun din si Senate President Cheese Escudero, parehas ng former. Hindi na nila posisyon ngayon yung mga posisyon nila dati. Pero maingay pa rin yung usap-usapan. At habang pinapanood mo to, taningin niyo yung sarili niyo. Sino ba talaga ang may laman? Ang may punto. May laman yung akusasyon. At sino yung pinipilit lang idikit? Pinipilit ikabit yung mga bintang. Ganito yan. Kasi, alam niyo naman tayo, lagi tayo nag-obserba, di ba? May mga pattern na lumalabas eh. Hindi ito chismis hindi rin to simpleng intriga. Habang pilit na binabato ang issue kay Martin Romualdez, dating speaker, mas maraming detalye ang unti-unting lumalabas na tinuturo. Kanino? Kay Cheese Escudero, dating Senate President. Tandaan nyo kapag ikaw yung nasa taas, ikaw ang may obligasyon. Di ba? Habang ikaw nasa taas, ikaw yung may obligasyon. Saan? Na manatiling malinis. Obligasyon mo yan. Hindi ka dapat nahuhuli na meron kang kamay sa loob ng cookie jar. Na meron kang kinalaman sa pandarambong. Ikumpara natin para at least let's try to be very fair as much as we can. Huwag na tayo magpakita ng bias. Unahin natin si Speaker Martin. Ang speaker, primus inter pares. 'Di ba? Ibig sabihin, una, siya ang sa una lang siya makakapantay. Yun primus inter pares. Hindi siya may absolute control. Hindi siya yung hari ng budget. So, ulitin ko lang para at least medyo mas klaro. Ang speaker, primus inter pares. Ang ibig sabihin, hindi siya yung may absolute na control, hindi siya yung hari ng budget. Sa una lang siya magkakapantay. Yun ang ibig sabihin. Ang proseso ng budget, dumadaan saan? Sa committee, sa deliberation, sa botohan. At bawat congressman may may sariling mandato. Bawat congressman. 'Di ba? May mga iba't ibang committee. May particular sa finance, sa ethics. Mayroong mga quadcom, iba-iba ang tinatalakay per committee. Kung si Speaker Martin or former Speaker Martin Romualdez walang direktang control sa pondo, paano siya magiging mastermind ng galaw ng pera? Nagets nyo ba? Kung si Speaker Martin walang direkta control sa pondo, paano siya magiging mastermind ng galawan ng pera? Hindi tugma. Point yan yung point natin kay Speaker Martin. Ngayon, punta tayo kay Cheese Escudero. Dito kasi mas nagiging mabigat. Kasi sa kasaysayan sa kasaysayan ng Senado, ngayon lang tayo nakakita ng Senate President na nagdirektang sumali sa bicameral conference committee. 'Di ba? Ayan pakita tayo natin mga ibang mga pictures. Direktang sumali sa BICAM Conference Committee.
First time in the history of the Senate dyan sa Pilipinas. Nalunod sa insertion, Escudero loses top Senate post over flood control. Balikan natin yung mga yan. Sino? Sino lang? Si Chis Escudero lang. Si Chis Escudero pa lang sa kasaysayan. Hindi observer, hindi overseer, kundi mismong nasa loob ng negotiation ng bilyon-bilyong pondo. For the first time, isang Senate President, direktang sumali sa Bicameral Conference Committee. Diyan ba may ano na? May anomalya na ba datingan? O wag muna tayo manghusga. 'Di ba? Kasi pinagkukumpara natin eh. Ang tanong lang kasi talaga, bakit kailangan mong pumasok sa mismong detalye? Eh kung neutral ka, bakit ka papasok? Bakit isisingit mo yung sarili mo? Ang matindi kasi, bigla may lumabas na sworn affidavit. Sana nakakasunod kayo guys ha. 'Di ba? May sworn affidavit. Kaya dito mas nagiging seryoso. Hindi na ito opinion. Hindi na ito haka-haka. Sa affidavit, direktang si Chis Escudero ang idinawit sa 280 million na kickback allegation. Hindi lang basta halaga. May detalye pa. 160 million, unang delivery. 120 million, pangalawa. Same year. May lugar. Doon sa affidavit. Nagko-compare pa lang tayo ha. We are just comparing. Di ba? 66 ham and cheese Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Biruin mo, ganun ka kalupit? 142 billion yung insertion? Sabi dun sa affidavit. Nino? Ayan Ex-DPWH Yusek Robredo Bernardo reveals meeting with Escudero. May presyo, may halaga, may mga dates, may lugar pa. Kaya mga mandirigma, kapag ganyan ka-specific ang kwento, hindi na yan parang invento-invento lang. At hindi pa dyan natatapos si Chis Escudero. Hindi pa natatapos dyan sa isyong yan. May middleman na pinangalanan. Isang negosyante, facilitator. Merong pangalan. May middleman. Ang mas dapat nating maunawaan, pagka may facilitator, it means may sistema. Talagang, ang lumalabas dito parang normal na galawan na eh. Patabiruin mo, sa pangdarambong may facilitator ka, may sistema ka. At kapag may sistema, hindi na yan aksidente. Hindi yan natisod ka lang, lumagpas na yung 142 billion. Naisipan mo bigla-bigla, praktisado, may sistema. Ang problema, mas lumalalim pa eh. May listahan ng proyekto na isinisubmit. Yun ang nakakagulat. May lugar, may presyo, may dates. At mayroon pang middleman. Ngayon may listahan pa ng proyekto na sinasubmit. Ano yung nakakagulat dyan? Lumabas ang mga proyektong ito sa national budget. Ibig sabihin,
private request. Naging public funding. Ang lupit, di ba? Ganon kalupit. Ito, tamo kaya si Joel, putyang galang yan, 12 billion insertion sa Bailiwick. Bumabahan ng grasya sa Bulacan. Puta, naging public funding, private request sa mga kakampi mo. Ngayon, tanong ko ulit, kung si Martin Romualdez ang sinisisi, bakit ang koneksyon ng proyekto at pera umiikot kay Chis Escudero? Bakit na kay Chis? Bakit si Speaker Martin yung pinagtutuunan ngayon? Yung pilit na ikinakabit. Ang dami ng tumistigo, lahat nalulusaw bigla. Ang daming investigasyon na ginawa. After that, walang nangyayari. Dahil ba kakampi? Dahil ba pinsan ni PBBM? Hindi. Lahat ng mga proyekto, koneksyon, may mga dates, umiikot kanino? Kay Chis Escudero. Sa kanyang mga proyekto, sa kanyang mga insertions. At ito pa, 20% commission. 20% commission. Hindi na ito simpleng paratang. Ito ay indikasyon ng may porsyento, may usapan, may sistema ng kita. Grabe, no? Putya, ang lupit. 142 billion. Putya, alam nyo ba yung natin? Yung pag itinuloy natin yung pagtanggal ng excise tax, I think sa loob ng 4 na buwan, baka mga 150 plus billion, kayang-kayang saluhin sana ni Chis Escudero. Pagpatungkol doon sa paratang niya, paratang ng nagsumiti ng ng affidavit. Kapag may percentage, planado, may sistema, galawang, sindikato. Ang problema, may mga personal meetings na kung saan nakuhanan ng ayan dati pa to, July 27, 2025. Bakit tahimik ngayon si Chis? Rock and roll pa, naka-t-shirt lang si Chis, Para sigurado, ang 142 billion port, Escudero visits Batasan North na not once, but twice. 2 beses na binisita, sinisigurado, makukuha ba yan? May personal meeting. Ano dahilan? Bakit ka makikipag-meeting? Yun ang matindi, di ba? Hindi lang usap-usap Hindi lang tawagan May actual na pagkikita para pag-usapan ng alin. Ano yung pag-uusapan nyo dyan? Proyekto, ganon? Di ba? Sa legal terms, may intent, may agreement, may posibleng conspiracy. Sana, alam niyo kung ba't ko tinano to? Gusto ko kasi mas maging maliwanag para sa ating lahat. Ngayon, ikumpara natin. Si Martin Romualdez, kusang bumaba sa pwesto. Nagbigay daan para saan? Sa investigasyon. He could have hold on to that power sa pagiging speaker. Maimpluwensyahan lahat ng mga kasama niya. Pwedeng madumihan yung mga posibleng maging ebidensya. Pero did he choose to? Hindi. Kusang bumaba sa pwesto. Dumaan sa proseso. Voluntaryong nagpaimbestiga. Hindi niya hinadlangan, hindi niya pinigilan. Si Chis Escudero Hindi kusa yung pag-alis, kinudita. Tinanggal. Di ba? Kasi, alam nyo, pag yung nandun pa rin sa power, yung taong napaghahalataan ng garapal, yung institution hinihila pa baba nung leader. Kaya, kinudita. Tinanggal. Ito pa, imbis na sumagot sa mga aligasyon, hindi, umatake pa kay Speaker Martin.
Eto as much as possible, I'm trying to be really, really fair. Pinagkumpara natin. Kaya lang, medyo mas emosyon, may emosyon kasi the way we see it, nakakabuisit di ba? Ito pinakasimple na logic. Kapag ang tanong ay 280 million, pero ang sagot mo ay paninira kay Speaker Martin Romualdez, ano ibig sabihin nun? Asa na 280 million? Tapos sasabihin mo, hindi, si Speaker Martin ay merong nakulimbat. Puta biglang babanat ng ganon? Ano ibig sabihin nun? Hindi mo na sinasagot yung issue. Iniilagan mo. Iniiwasan mo. Sinubukan mo pa mag-remain dun sa power. Kailan niya ginawa pa yon? Dun pa sa plenaryo. Di ba naalala nyo? Ginawa niya yon yung time na kung saan para siya nag-audition kay Speaker Sara. Ay, kay VP Sara. Sinagot niya ba yung issue? Hindi. Bagkus, inatake si Speaker Martin gamit dun sa plenaryo. Nakita niyo bang ginawa ni Speaker Martin yan? Ang ginawa niya, sumunod siya sa proseso, nagpaimbestiga, kusang pumunta para maimbestigahan. Yun yung punto ko dito. At kapag sinagsama-sama mo lahat, direct involvement ni Chis Escudero sa budget, affidavit, na tinuturo si Chis Escudero, 280 million issue, may delivery, may middleman, may proyekto, may komisyon, may meeting, may CCTV, may pag-atake. Mga mandirigma, kayo na bahala. Coincidence ba yan? I think not. Pattern na ito. Pattern. Na iisa ang tinuturo. Ngayon ko tatanong sa inyo, kung ikaw na ordinaryong Pilipino, mas maniniwala ka ba kay Speaker Martin na walang direct control ayon dun sa ating research kanina? Ayon sa ating comparison? O sa kwento na may detalye, pera, koneksyon, paulit-ulit na ang tinuturo yung dating Senate President na kung saan for the first time sumali dun sa BICAM. Okay ba yun? Tama ba kayo? Kayo pa rin tama? May tama na kayo sa utak niyan. Yun ang problema di ba? Kasi habang si Speaker Martin or si Martin Romualdez na lang ngayon, congressman, pilit lang idinidikit dun sa kwento. Pilit isinasabit. Peking mga testigo, mga kalaban sa politika, mga nangangarap na pabagsakin siya. Ganun pa rin. Ang paulit-ulit na lumalabas sa detalye at ang tinuturo, si Chis Escudero. At kapag ang ebidensya hindi nagkakalat, kundi sama-sama, isa lang direksyon yan. Alam nyo na. Hindi na yan chismis. Yan yung katotohanan na pilit tinatakasan ni Chis. Asan ngayon si Chis? Proof of light! Ay hindi, joke lang! Senator Chis, joke lang ha? Ikaw kasi tinuturo lahat ng, hindi nang kung sino ng investigasyon namin. Pero syempre, si Bernardo, dating Yusek Bernardo, ikaw ang inaano Yun ang mahirap, di ba? Kayo ba? Ano sa tingin nyo?
Ito medyo naging ano tayo emotion. Hindi kasi, alam nyo naman, di ba tayo? Oy, 99 pesos. Thank you very much naman, just boss. Ma'am Ann. Thank you very much naman dyan. Alam nyo, no? Kasi kung iisipin nyo, no? Si Speaker Martin, gusto ng karamihan na mga colleague niya. Ang maingay lang naman yung mga dilawan na mga walang niya. Oh, hindi, I am cutting my ties with this dilawan. Fuck you kayo. Loyalista to. Ha? Hindi kami magpapagamit sa inyo. Pero anyways, that's for another topic. So, ang tinuturo lagi si Speaker Martin kahit walang mabigat na ebidensya. Kaya nga ito, yung research natin, focus kay Speaker Martin. Not because hindi para ako kay Speaker Martin, kundi para tayo sa katotohanan. And lahat ng research natin na ipinresent ko kanina, pointing all yung daliri kay Chis Escudero. They've done it all, di ba? Alam nyo naman eh. Lahat. Di ba? Nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon pa ng mga testigong bogus, pilit dinidikit. Pero what happened? Meron ba? Wala. Ang dami pang pleading to emotions na mga diskarte na kesyo ipapakita kung ano nangyari dun sa baha. Tapos isisisi sa korupsyon, ituturo si Speaker Martin. Yan din yung dialogo ng mga 18 kupals. Di ba? Na bayani daw ng DDS. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, ingat kayo kahit sa mga dilawan. Bakit? Puti yung mga dilawan ngayon. Easy lang kayo. Di ba? Gagawa ako ng matinding para at least ma-guide ko yung mga loyalista at yung mga gusto magpa-guide kung paano tayo talaga pipili ng tamang kandidato para iboto. So, ang topic natin ngayon, breaking news! Trillanes i-issuean ng subpoena para dumalo sa susunod na impeachment hearing ng House Committee on Justice. Yun ang sabi. So, eto mga mandirigma, isa na namang simpleng tanong. Simulan natin ng patanong-tanong. Mahilig na magtanong, ganon? Hindi. So, kung malinis ang lahat, bakit kailangan pang isubpina? Bakit kailangan ipatawag si Antonio Trillanes IV? At pati yung AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Ito, ganito yan Yung House Committee on Justice, hindi yan Marites Committee. Kapag gumalaw yan, ibig sabihin may sinusundan na linya ng ebidensya. At ngayon, ang focus, Sara Duterte. At ang asawa niyang si Manses Carpio. Puntuhan natin. Unang punto, pinapatawag si former Senator Antonio Trillanes IV. Bakit? Dahil may nauna siyang testimony. Dahil may nauna siyang testimonya tungkol sa mga bank accounts ng mga Duterte, ng mga pamilyang Digongyo. Hindi pala Duterte pala. Duterte! Sorry. So, kung meron siyang testimonya ba? Nako, Bisaya ka mandong. Sorry. Bisaya tayong Ilocano, So, may testimony siya tungkol sa mga bank accounts. Hindi lang sa pamilyang Duterte, I mean, in particular kay Sara Duterte. At hindi lang basta kwento Hindi lang basta chumismis si Senator Antonio Trillanes. Ngayon, ano yung gusto ng committee? Mag-testify siya ulit. Mag-submit ng dokumento. Ilabas ang basihan ng mga sinasabi niya. Siyempre ngayon, meron siyang affidavit dapat. Di ba? Ngayon, isipin mo, kung walang laman ang sinasabi ni Senator Antonio Trillanes, bakit kailangan pang isubmina para ulitin at patunayan?
Bakit kailangan nandun siya? Bakit kailangan siyang ipatawag? Siyempre, yung House, hindi yan mag-i-invest ng oras sa walang kwenta. Di ba? Ito yung mas mabigat eh. Pinapatawag yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Most probably, pagkokomparahin. Di ba? Oh. At hindi lang yung basta attendance napupunta doon. Pinadalhan talaga ng subpoena ducis tecum. Ibig sabihin, dalhin nyo yung records. Hindi yung representative lang yung pupunta ron. Kailangan bit-bit mo yung mga records ng particular na panahon. Ilabas nyo ang reports. Ipakita nyo kung may suspicious transaction. Kamote, huli ka, parang ganun. At ang sakop, 2006 hanggang 2025. Halos 2 dekada ng financial trail. Kaya biruin nyo mga mandirigma. Kapag ganito kalawak ang hinahanap, ibig sabihin hindi ito random check. Ito ay deep dive investigation. At ito pa yung critical dyan. Ang instruction, kung may suspicious transaction, ilabas. Kung wala, mag-certify na wala. Panalo ka na dyan, Sara Duterte, kung wala. Paano kung meron? Karne. Simple lang yung logic dito di ba? Either may makikita or mapapatunayan na wala. Win-win sa katotohanan. Sino magiging panalo dyan? Tayong taong bayan. Dahil makikita natin kung saan dinala yung ating pera. Kasi pinag-aawayan dito yung mga nakamkam sa atin sa pamamagitan ng buwis na ating binibigay. Ngayon, bakit importante ito? Kasi ang issue ngayon ay Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. SALN. Diba? Yung alleged hidden wealth ni Sara Duterte. Posibleng disproportion sa salary sa kanyang sinasahod. Bakit nga naman sabi 150 million daw per month ang bayaran. Magkano lang yung wala pang 50 million. Mas mayaman pa si Mark Ramos. Salin ni Boss Mark Ramos, kay Nyolo na lang, si Nyolo 30 million ng salin yan. Ibig sabihin 20 million, magkapantay na sila. Parang grabe naman Nyolo, balato naman dyan. Sa madaling salita, ang tanong, tugma ba ang kita sa yaman? Tugma ba yung kinita sa kasalukuyang yaman or salin? Kaya dito papasok yung AMLAC. Di ba? Kasi sila ang may access sa bank reports. Sila ang may access sa bank reports. Sila ang nakakakita ng suspicious transaction, financial movement, yung galawan ng pera ng kung sinong particular na iimbestigahan. Ang AMLAC, hindi yan chismis factory. Diba? Kapag may na-flag silang suspicious, ibig sabihin may pattern na hindi normal. Abnormal. Si Kiko Barsaga yun. Ay, sorry. Naisingit ko pa. Sorry, Kiko. Hindi. Joke lang. So, ibig sabihin, may pattern na hindi normal. May pattern na kahina-hinala. Ngayon, pagsamahin natin, testimony ni Trillanes, financial records mula sa AMLAC, SALN discrepancy. Mga mandirigma, ito na yung tinatawag na connecting the dots. Gamit na gamit sa lahat ng vlogger yan. Ang gagaling, hayop na yan. Gagaling nyo! Ito yung pinaka-importante Di ba? Hindi pa ito verdict, guys. Hindi ito yung verdict. Hindi pa ito hatol. Ito ay ito yung proseso ng pagbuo ng probable cause, pag-check ng ebidensya, pag-verify ng claims. Pero ito yung hindi maiwasang tanungin Kung malinis ang lahat, bakit umaabot sa ganitong level ng investigasyon? Bakit umaabot sa ganyan?
Nag-aanuhan pa ng AMLAC. Biruin nyo, no? Grabe ka, kakurakot talaga yung ano natin. Mga politicians natin. Grabe, di ba? Kaya alam nyo, mga mandirigma, kung ikaw ang isang public official, handa ka ba bang ipabukas yung bank records mo para patunayan na wala kang tinatago? I think rather yet, bakit kasi merong bank secrecy law? Pucha sa, alam nyo yun? Doon nawawala yung open yung salin pero yung bank secrecy law po. 'Di ba? Nawawala yung dapat bukas para sa lahat. And even that, kung tatakbo, magde-declare ka na kaagad sana ng totoo. Tapos kita namin lahat ano nangyayari sa mga bank accounts mo. Kaso may bank secrecy law. Kaya guys so panalo tayong lahat dyan pag pinatawag si Senator Antonio Trillanes. Nakita nyo naman bumira si Senator Antonio Trillanes, di ba? Kaya kapag ang usapan ay pera, hindi sapat yung boka-boka. Kailangan ng dokumento. At kapag ang dokumento na ang hinahanap ng gobyerno, sigurado tayo hindi yan chismis. Yan ay paghahanap ng katotohanan. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
ang dede